Magandang umaga po sa ating lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po ay magkasama-sama para po sa ating pagsamba sa Panginoon. Yama ngayon po ay araw ng linggo at araw ng pagsamba, ay kaya po tayo narito upang sambahin ang ating Panginoon. At bahagi po ng pagsambaho natin ay pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanya po mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, samahan niyo akong buksan ninyo po mga Biblia. Ang ating po talakayin ay pinamagatan po nating I am the resurrection and the life. Ano po? Kayo po ay may Biblia, samahan niyo akong buksan ito sa aklat po ng John chapter 11 verse 25 hanggang verse 26. At ganito po ang ating mababasa. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live even though they die. And those who live and believe in me will never die. Do you believe this? Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus, kami po nagpupurit nagpapasalamat aming Ama sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay aming mapapurihan, masamba, maluwalhati at mapasalamatan aming Ama. Salamat po dahil muli ay binigyan mo kami ng buhay, lakas, kalusugan na nagmumula sa inyo. Salamat po aming Ama dahil sa umagang ito ay binigyan mo rin kami ng pagkakataon upang tunghayan ang iyong pong mga salita. Ang aming pong panalangin, nawa ay patuloy lamang ninyo kaming samahan, pangunahan, pagharian ng aming mga puso at pagpalain o Diyos ang aming mga buhay, lalong-lalo na sa umagang ito, sa aming pagtatalakay at pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kaya mo Diyos, ang Banal na Espiritu, ang siyang manguna sa amin, maghari sa amin, magpalahos sa amin sa lahat ng aming pong mga pag-aaral na ito. Kaya ang Panginoon na kayo ang aming maparangalan sa aming pong kalagitnaan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan po ng aming pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, ito, muli po ay babalikan lamang po natin yung ating pong dating series. Ano po? Actually, na-reserve ko talaga itong topic na ito para po sa day na ito. Ano po? Sapagkat ating pong tinalakay yung series po ng paggamit ni Jesus ng pangalang I am. Ano po? Kaya hindi ko po tinalakay muna yung sinabi na yung topic na ito. Yung sinabi ng Panginoon Jesus, I am the resurrection and the life. Kasi nga, hinihintay ko po yung, ito, mahal na araw. Ano po? So, pero yung lahat ng iyon, alam po naman natin ang kwento, ay po sa ating pong pagpapaunawa ng mga nakaraan na si Jesus o ang Diyos ay nagpakilala sa bansang Israel sa pamamagitan po ni Moises sa pangalang I am. Nung tinanong po ni Moises sa Diyos, paano kung magtanong ang Israel, mga Israelita, kung sino ang nagsugo sa akin para palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto? Sino ang sasabihin ko? Ano ang pasasabihin ko sa kanila? Ano ang iyong pangalan? Ang sabi po ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa kanila na sinugo ko kayo. Sinugo kayo ni I am. Ni ako at ako nga. Ano po? I am. Kaya yung salitang I am, ito ay isa sa mga pangalan ng ating pong Diyos na pinakilala niya sa Israel sa panahon po ni Moises. Ngayon pagdating sa New Testament ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay nagpakilala din at ginamit po ng ating Panginoon Jesus ang salitang I am. Kaya sa Biblia, sabi nga doon, ay 8 beses po ginamit po ni Jesus ang salitang I am. At isa hunit, ang 7 ay nasa Book of John at ang isa ay nandoon sa Book of Revelation. At yun sabi po ng Panginoon Jesus na before Abraham was I am. Ano po? Bago man dumating si Abraham, ako na nga. Okay? So marami pong beses na ginamit po ng Panginoon Jesus. I am the light, I am the light of the world, I am the good shepherd, I am the bread of life. Di ba? Marami po yan eh. Ngayon, sa ating pong pagtatalakay, I am the resurrection and the life. Okay? So, yamang ngayon po ay, kung tawagin po natin ito, ito yung ginagawa po ng mundo sa
bilang pagdiriwang tungkol sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. So, kahapon ay Sabado, marami pong tao na naniniwala na patay ang Diyos. Kaya marami po ang tao na maraming mga pamahiin patungkol po sa pagkamatay ng ating Panginoon. Noong Friday, naniniwala ang maraming mga tao na si Jesus ay pinako. Kaya lamang, itong ginagawa natin ngayon, ito ay celebration na lamang pag-alala na lang ng ginawa ng ating Panginoon Kristo at hindi naman taon-taon talagang namamatay ang ating Panginoon. At hindi rin taon-taon siya ay muling nabubuhay. Minsan na siyang namatay at muling nabuhay. Okay? Kaya nga ito'y pinakita lamang ng Panginoon na talagang hindi katapusan ang kamatayan. Mayroon pong muling pagkabuhay. Okay? So, itong araw na ito ay tinatawag po ng karamihan na Easter Sunday. Yan, Easter Sunday. Kaya lang sa paglipas ng panahon ay yung Easter Sunday na ito ay nagkakaroon na ng ibang kahulugan. Kaya yung iba ay nagsiselebrate nito sa pamamagitan po ng paghahanap ng itlog. Yan. So, ginawa na palaro. Ang pagdiriwang. Pero sa atin bilang mananampalataya, sabi nga, Easter is not just about the empty tomb. Hindi po ito, wala itong kinalaman doon hindi po ito talaga nakafocus actually doon sa empty tomb. Kundi it is about the living Savior. Ang Easter Sunday, ito po ay may kinalaman, nakafocus talaga, hindi doon sa libingan, kundi doon sa tagapagligtas po natin na mulihong nabuhay. Okay? At sabi nga rito, Easter Sunday reminds us that the grave is not the end. Hindi katapusan ang kamatayan. Hindi katapusan yung sementeryo. Hindi katapusan ang libingan. Kaya nga ang kamatayan, ito ay hindi katapusan. Sabi nga, Jesus didn't just rise from the dead. Hindi lamang siya basta nabuhay sa mga patay, but He offers life to everyone who believes. Di ba? Kung siya ay nabuhay muli, hindi lang siya nabuhay basta gayon na lang. Kundi ang kanyang pagkabuhay, ito ay pag-alok sa atin ng buhay. Para i-alok sa atin ang buhay sa lahat po na mga sumasampalataya. Okay? Sabi nga, Jesus did not merely refer to the future when He declared, I am the resurrection and the life. Di ba? Nung sinabi niyang, I am the resurrection and the life, hindi po niya sinasabi hindi lamang niya sinasabi yung tungkol sa buhay sa darating. Kundi, nung sinabi po niya, I am the resurrection and the life, He was declaring who He is right now. Sino ba ako ngayon? Ano bang pagkakilala niyo sa akin? Okay? So, ang isa sa mga claim ng ating Panginoon ay nung sinabi niya, I am the resurrection and the life. Okay? So, and the life, So, itong statement na ito, nung sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life, was spoken before He raised Lazarus. Bago niya buhayin ang lalaki na kanyang kaibigan na wala iba kundi si Lazarus. Okay? Actually, kinuha lamang po natin ito dito para ang ating pagkukunan ng pag-aaral ay tungkol doon sa talata na may kinalaman po sa pangyayari sa buhay po ni Lazarus. Sapagkat si Lazarus ay isa sa mga katibayan na siya ay muling nabuhay. Binuhay ng Panginoon mismo. So, ang kanyang pagkabuhay na muli, itong si Lazarus, ito'y pagpapatunay na Jesus is not just the giver of life, but He is life itself. Hindi lamang, dapat ito maunawa natin na si Jesus, hindi lamang siya tagapagbigay ng buhay, kundi siya mismo yung buhay. Di ba? Kaya nga dapat hindi lang nagtatapos doon sa ating pagkaunawa at pagkaintindi na Jesus is the giver of life. GGL. Hindi lang nagtatapos doon, kundi dapat maunawan at maintindihan natin that Jesus Himself, He is the life. Siya talaga yung buhay. Okay? Without Him, you are dead. Yan, patay ka. Okay? Then, sabi po ito, today, He is asking us the same question. Yung question niya doon sa pagkabuhay na muli
ni Lazaro, mayroon siyang tanong na iniwan doon sa magkakapatid. Sino yon? Si Marta at saka si Maria. Na kung saan sila po ay yung kapatid ni Lazarus na sobrang nagdalamhati nung si Lazarus ay namatay. Kaya nga, ang tanong na iyon, yung iniwan na tanong ng Panginoon ay ganito. Do you believe this? Yan. Do you believe this? Nung sinabi po ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even though he dies. And he who lives will never die. Sabi ito, siya na nabuhay ay hindi na siya mamamatay. Tapos ang tanong sa huli ng Panginoon, do you believe this? Naniniwala ka ba dito sa sinabi ko na ako yung resurrection, ako yung buhay, at sino mang naniniwala sa akin ay hindi na mamamatay? Siya muling bubuhayin kapag siya'y namatay, at siyang naniniwala, siyang binuhay, ay hindi na mamamatay kailanman. Di ba? Talagang sarap isipin yung tanong na iyon na kung masagot natin ng totoo sa ating puso, ay maiintindihan natin na there is life eternal. Mayroon pong buhay na walang hanggan nung sinabi ng Panginoon Jesus, hindi na muling mamamatay ang isang taong sasampalataya sa Panginoon. Kaya ngayon, sa umaga ito, hihimayin po natin yung talata na atin pong binasa, yung sinabi ng Panginoon Jesus, I am the resurrection and the life. Dito po natin kukunin yung ating pag-aaral. Unang-una, sa pag-aaral po natin, yung the person of the resurrection. Pag sinabing pong person, ay tumutukoy sa pagkatao ng ating Panginoon. Kaya ang salita po ng Panginoon Jesus, I am the resurrection. Yung word na I am, ito'y pagsasabi ng kanyang persona, yung kanyang pagiging, yung kanyang sarili mismo. Okay? Hindi sabi to, Jesus did not say, I will show the resurrection. Hindi niya sinabi, ipapakita ko sa iyo, ituturo ko sa iyo, papaalam ko sa iyo ang tungkol sa resurrection. Hindi po. Ang sabi niya, I am the resurrection, referring that He is a person. Kaya nga ito yung person of the resurrection. Okay? Sabi ito, I am the resurrection. He was not just a teacher. Kasi ang teacher ay pwede yung magturo tungkol sa resurrection. But sabi niya, He is the source of life. Okay? Hindi lamang gusto kong ituro sa iyo ang tungkol sa resurrection, kundi gusto kong sabihin sa iyo na ako ang buhay, na kapag ikaw ay sasampalatay sa akin, ay mayroon kang buhay. Then sabi rito, He was not only a prophet. He was not just a prophet, but He is the power over death. Alam niyo po, ang propeta kasi ng Old Testament, talaga bumubuhay din sila ng mga patay. Katulad halimbawa ni Elijah. Di ba? Mayroon po siyang pinag-pray na isang bata. Nabuhay po yon. Di ba? Namatay na yung anak ng babaeng sa taga Saripta. Namatay po yun, pero nabuhay po yun. Ang mga propeta ay pwede rin sila. Kaya nilang manalangin para mabuhay ang patay. At kaya sila ay hinahangaan ng maraming mga tao ng Old Testament. Pero ito ang ating Panginoon Jesus, hindi lamang siya katulad ng isang propeta, but sabi nga, He is the power over death. Siya ay may kapangyarihan, maging doon sa kamatayan. Kaya nasa Kanya ang buhay at kamatayan. Kung gusto niyang mamatay, mamatay ka. Kung gusto niyang mabuhay ka, mabubuhay ka. Wala hong issue para sa Panginoon ang tungkol sa kamatayan. Okay? Sabi pa rito, He was not just a helper, but He is the Savior. Okay? Hindi niya sinabing, sige, tutulungan kita kung paano ka mabuhay. Hindi ho ganun eh. Tutulungan kita kung paano ka magkaroon ng buhay. Hindi. Ang sabi ng Panginoon Jesus, ako ang nagbibigay ng buhay. Ako ang buhay mismo at ako ang tagapagligtas. I am the Savior. Okay? So, mga kapatid, dapat nating maunawan. Ito yung pagkakaiba o kaibahan natin doon sa mga religion, na kung saan ang ating pong pinopromote sa mundong ito ay hindi po yung religion, kundi yung ating pong relasyon sa Panginoon. Kasi ang religion, sabi nga, offers instructions
but Jesus offers Himself. Ano po? Ang reliyon, ang kanila hong ang tinuturo ng reliyon ay, o sige, kapag ginawa mo ito, ginawa mo ganito, ay maliligtas ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan, mapupunta ka sa langit. Ang dami mga instructions, ano po, na pwedeng ibigay ng reliyon. Pero hindi po yon ang gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ako mismo ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoon sa langit kundi sa mamagitan ko. So siya mismo, ano po, He offers Himself. Ano po, kaya napakahalaga na maunawaan natin iyon. Okay? Kaya nung sinabi ng Panginoon, nung Jesus, I am the resurrection, He offers Himself as the resurrection. Jesus Himself is the resurrection. Okay? Hindi lamang siya yung, hindi siya niya sinasabi na kapag ikaw ay naniniwala sa akin, muli kang bubuhayin, kundi sabi niya, ako mismo ang talagang buhay at muling pagkabuhay. Okay? So, kaya mga kapatid, sabi nga, our hope is not in religion, but in a living Savior. Diba? Wala ho sa reliyon ang ating pong pag-asa. Saan? Naroon sa kay Jesus na ating pong buhay na tagapagligtas. Okay? Diba yung pag sinabing pag-asa ay yung sa darating na panahon. Diba? Hindi po sa kasalukuyan, kundi sa darating na panahon. Kaya nga, lagi natin sinasabi, walang religion na pwedeng makapagligtas. Si Jesus lamang ang pwedeng magligtas sa sinuman. Diba? Mayroon niyang, napapanood ako minsan sa Facebook na nagtatanong, may question po sa kanya, isang pastor na nagtuturan pa, sabing, ang tanong ko sa kanya ay, ang mga Katoliko ba, mayroon bang maliligtas sa Katoliko? Ayun, ano pa? So, in-explain niyang mabuti ho yun, ano po? Na kung saan tayo as Christians, ay hindi po tayo maging bias, ano po? Huwag po natin isipin lagi na, porke ikaw ay nandito sa simbahan ito, ikaw lang ang ligtas. Diba? Dapat hindi tayo katulad ng ibang mga reliyon na kapag hindi ka pumasok sa amin, hindi ka ligtas. Kapag hindi ka kabilang sa aming grupo, hindi ka ligtas. Hindi tayo ganon. Ano po? Ang kaligtasan ay wala sa grupo, wala sa reliyon. Ang kaligtasan ay sa naroon? Kay Jesus lamang. Iano kung Katoliko siya? Iano kung Iglesia ni Cristo siya? Kung siya naman ay mayroong totoong kaugnayan at personal na relasyon talaga sa Diyos, sa palagay mo ba hindi siya maliligtas? Ililigtas ng Diyos yun. Kailan habang siya ay narito sa mundong ito, dahil ang Banal Espiritu ay totoo, kapag totoo siya sa Diyos, totoo ang Banal Espiritu na nasa Kanya, ang gagawin lang ng Banal Espiritu, ituturo siya, dadalhin siya doon sa tamang lugar na dapat niyang paglagyan. Di ba? Kasi may mga tao naman doon na seryoso Seryoso, totoo talaga sila nakakilala sa Panginoon. Seryoso, kaya lang nandoon sila sa lugar na yon kasi nga hindi nila alam na mali pala yung kanilang ginagawa. Pero personally, kung totoo sila sa Diyos, talaga totoo sila na kay Kristo, ay hindi natin alam kung totoo talaga sila sa Panginoon, ay magkakaroon din sila ng kaligtasan. Di ba? Kaya nga dapat natin maintindihan, wala sa relihiyon, wala sa grupo, kundi naroon kay Kristo, Jesus lamang ang kaligtasan. Kaya ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Kaya mga kapatid, hindi tayo selfish. Ano po? Pagdating sa kaligtasan, hindi natin sinasabi na tayo lang. Dahil lagi po natin sinasabi, hindi porke nandito ka sa loob ng church, ay sigurado ka ng ligtas. Maliban lang kung alam mo ang totoong kaugnayan mo kay Kristo Jesus. Di ba? Kaya lagi kong sinasabi, hindi lahat kasi na nasa loob ng simbahan ay totoong Kristiyano. Di ba? Mayroon dyan mga tupa, mayroon ding kambing, mayroon diyang trigo, mayroon diyang damo. O di ba? Mayroong Kristiyano, mayroong hilaw na Kristiyano. Hindi totoong Kristiyano. Di ba kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo lang. Ano po? Ang totoo niyan, kung si Kristo Jesus ay nasa sayo, then totoo ka na rin. Okay? Kaya na kay Kristo Jesus talaga ang katotohanan. Okay? So, mayroon isang babae o isang batang babae, sabi nga, na nawalan ng kanyang ama. Araw-araw, namatay yung kanyang tatay. Ano po? Araw-araw binibisitan niya ang puntod ng kanyang tatay. Ano po?
Isang araw, may nagbigay ho sa kanya ng sulat mula sa kanyang ama. Siguro yung sulat na ito ay sinulat ng kanyang tatay nung siya nabubuhay pa, hindi lang naibigay doon sa kanyang anak. Ano po? Then, yung sulat na yun, may mga salitang puno ng pagmamahal. So, binasa po nung bata ng paulit-ulit yung letter na yon, pero umiiyak pa rin siya. Yan. Bakit siya umiiyak? Sabi rito, dahil kahit gaano kaganda ang sulat, hindi nito mapapalitan ang presensya ng kanyang tatay. Di ba? So mga kapatid, ganito rin po ang relihiyon. May mga teachings, may mga pagtuturan po, may mga words, may mga instructions, pero si Jesus lamang, siya mismo ang kailangan po natin. Hindi po yung mga katuruan, hindi po yung mga paraan. Ano po, ang kailangan natin si Jesus mismo. Kaya nga, ang kailangan natin yung person of Jesus Christ. Si Jesus mismo ang kailangan po natin. Amen ba yun? Sabihin po natin sa ating katabi, si Jesus lang ang kailangan mo. Kaya huwag ka na maghanap ng iba. Diba? Huwag ka na maghanap ng iba. Si Jesus lang ang kailangan mo. Minsan kasi kung ano-anong hinahanap po natin para ma-satisfy, para makontento sa buhay, wala ho tayong mahahanap sa mundo nito na magbibigay ng satisfaction na katulad ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? Kaya sabi nga rito, hindi sapat ang alam mo o kilala mo si Jesus. Okay? Kailangan mong makilala siya at maranasan ng personal. Yan ba yan? Kailangan mo makilala siya talaga ng lubos at maranasan siya ng personal. Ang tanong natin ay, naranasan mo na ba ng personal ang ating pong Panginoon? Di ba? Parang ganun lang yun Parang ganito lang yun Kilala ko sino kilala nyo? Si Trump. Naku, delikado. Kilala ko si Presidente Marcos. Di ba? Pero ang tanong doon ay meron ka bang personal na kaugnayan sa kanya? Baka nga hindi ka kilala niya Kahit pasabihin po natin, kilala ka niya. Ang tanong, meron ba kayong ugnayan? Di ba? Meron ba kayong personal na connection? Dahil kung wala kang kaugnayan sa Kanya. So ganun din, maraming tao na nagsasabi, kilala ko si Jesus. Di ba? Alam ko na yan, mula maliit pa lamang ako nakilala ko na siya. Sinasabi na sa akin ng nanay ko, laki nga ako sa church, laki nga ako sa Sunday school. Pero ang tanong, naranasan mo na ba siya ng personal? Di ba? Kaya importante po yung personal na pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi He is a person. Kaya nga nung sinabi niya, I am the resurrection. Ang ipinapakilala niya, yung kanyang sarili mismo, na kung saan muling mabubuhay ang isang tao dahil sa kanya. Okay? Number 2, sa ating pag-aaral, the power of the resurrection. Okay? Kaya nung sinabi niya, I am the resurrection. Alam niyo po yung resurrection, hindi po ito normal. Hindi ito pangkaraniwan. Sapagkat hindi po ito nangyayari ng normal lang o sa lahat ng tao. Hindi ho tayo sanay na makakita ng muling nabuhay. May nakita na ba kayo? Wala. Kapag kayo makakita ng isang taong muling nabuhay, ano ang inyong pakiramdam? Dalawa lang. It's either matuwa kayo, wow! Mamangha, or tatakbo dahil natakot kayo. Patay na nabuhay, nako. Minsan talagang nakakatakot yun. Pag hindi ka nasanay. Pero kapag lagi ka nakakita, lagi mo nang kasanayan ng gano'n, hindi na ka na matatakot. Pero, mga kapatid, gusto po natin sabihin, yung resurrection, hindi po ito normal. Ito ay nagaganap at nangyayari lamang dahil po sa Diyos. Ang Diyos lamang ang mayroong kapangyarihan para bumuhay ng patay. Okay? Kaya nga sabi ito, Jesus has power over physical death. Okay? So, kaya ang tao ay namamatay. Kaya ang tao ay namamatay dahil po sa, tayo po ay nasa physical pa. Diba? Dahil nasa physical pa tayo, kaya tayo po ay namamatay. Kaya nung sinabi ng Diyos, kapag kinain mo yung bunga ng punong kahoy na ito, mamamatay ka physically and spiritually. Pero doon muna tayo sa physical. So lahat ng tao ay namamatay physically. Pero ang Diyos ay may kapangyarihan siya over death, physical death. Kaya nga pinatunayan na ito when He raised Lazarus. Nung binuhay niya si Lazarus.
Di ba? Sobrang ano yon, sobrang nakakamangha yon. Bakit? Sapagkat okay lang sana yung mga 30 minutes pa lang namatay. Kaya katulad nung anak ni Pastor Saldi, si Ishe, na minsan nung maliit pa yon, na kuryente po yun eh. Namatay po yun eh, naputol yung kanyang daliri ito. Naputol dahil na kuryente, naglaro doon sa naggumagapang, mayroong saksakan. Ipinasok ata yung kamay doon sa saksakan na kuryente, patay po yung bata. Pero nung pinag-pray ni Pastor Saldi, niyakap niya, nabuhay po yung bata. Nabuhay po yung bata. So at least, pa lang yun, mga minuto pa lang, siguro nung namatay, at nabuhay po yung bata. Pero yung 4 na araw na nakalibing na, madali bang buhayin yun? Kaya nga sabi ni Martha, Panginoon, nangangamoy na yan, 4 na araw niya na sa loob ng libingan. So hindi na madali yun, hindi na po posible yun. Pagamat marami po tayong maririnig na mga kwento, at hindi pa natin nasaksiyan, kung hindi nyo man nasaksiyan, marami po tayong naririnig na mga kwento na talagang merong nabubuhay na mga patay, dahil po sa mga taong ginagamit ng Diyos para buhayin ang patay, pero hindi ito pangkaraniwan. Ito ay iilang mga pangyayari at kaganapan lamang. Ako wala pa akong nabuhay. Pero marami akong napatay. Sabay ganun eh. Pero meron akong narinig dito sa pastor dito sa Meles Piñas sa harap ng Uniwide, na ilang patay na yung kanyang sabi niya kwento lang, hindi ko kasi gaanong kilala. Narinig ko lang doon sa ibang mga pastor din na yung taong yon ay mga ilang tao na rin po ang kanya ipinag-pray na nabuhay. Yan. So ako wala pa. Wala pa. Na talagang namatay pero nabuhay. Pero ang meron ay marami na akong pinag-pray na pagkatapos pinag-pray namatay na. Yan. Pero ito pinatunayan ng ating Panginoon Jesus na siya po ay may kapangyarihan over physical death when He raised Lazarus. Yung 4 na araw na si Lazarus nandun sa libingan, tapos nabuhay, hindi madali yon. Sapagkat only Jesus, si Jesus lamang may kapangyarihan na bumuhay ng patay. Actually, yung ibang mga kwento sa Biblia na mga nabuhay, na hindi naman si Jesus ang bumuhay, yung mga propeta ang bumuhay, yung ibang mga lingkod ng Diyos ang bumuhay, halimbawa, hindi sila umabot ng 4 na araw. Kasi ganito yan eh, ang katawan ng tao, bakit umabot ng 4 na araw yon? Kasi para ipakita lang talaga ng Panginoong Hesus na siya ay may kapangyarihan over our physical body. Yung iba na kaganapan sa Bible ay hindi umabot po ng mga 4 na araw. Kasi ang katawan ng tao, hanggang 3 araw lamang po yon na mga amoy na po yan, mabubulok na po yan. Pagdating ng ilang oras? Hours lang? Magsisimula ng maagnas. After 72 hours. Yan, magsisimula ng maagnas yan. So, yung 72 hours, 3 days pa lang yon. Pagdating ng 4 days, talagang sabi nga ni Martha, nangangamoy na po iyon. Di ba? Lalo na noon ay hindi uso sa kanila doon yung pang-imbalsamo. Ang nilalagay lang nila ay kamatis, sibuyas, spices, talagang lalo mabubulok ata. Kasi sabi po natin, kaya nagpaabot pa ang Panginoon Jesus ng hanggang 4 na araw bago niya buhayin si Lazarus para ipakita niya that he has a power over physical death. Yan, Kaya sa Diyos walang imposible. Yung mga Saduceo ay hindi sila naniniwala tungkol sa resurrection. Di ba? Pero ito, pinatunayan po ng Panginoon Jesus na mayroong muling pagkabuhay. Di ba? Kaya nung si Lazarus ay binuhay ng ating Panginoong Jesus, ipinapakita lamang na talagang mayroon siya kapangyarihan over physical death. Okay? Pangalawa, Jesus has power over spiritual death. Yan. Ano yung spiritual death? Ganito po yan. Nung sinabi ng Diyos, kay Adan at saka kay Eva, na huwag kayong kumain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman ng Eden, referring to yung kahoy na tree of knowledge, kung tawagin the tree of knowledge, sabi ng Panginoon, kapag kinain nyo yan, sabi? Mamamatay kayo.
Ayan, mamamatay kayo. Ang sinasabi ng Panginoon, not only physical death, kundi spiritual death. Ano ibig sabihin ng spiritual death? Ito yung pagkahiwalay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang source of life, ano po, kapag ikaw ay nahiwalay sa Kanya, ikaw ay patay, mamamatay. Sabihin, kaya yung mga taong hiwalay sa Diyos hanggang ngayon, ano po, yung mga taong hiwalay sa Diyos hanggang ngayon, ang tawag sa kanila ay spiritually dead. Okay, so, kaya nga sabi ni Rick Warren, although naglalakad ka, although ikaw ay humihinga, patay ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kasi nga, hiwalay ka doon sa source of life. Sabi ni Rick Warren, hindi ka talaga totoong buhay. Humihinga ka lang. Di ba? Kasi ang totoong buhay, siya po yung may kaugnayan sa Diyos o sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng buhay. So, ang ating Panisus, mayroon siyang kapangyarihan maging sa spiritual na kamatayan sapagkat kaya niyang magbigay ng bagong buhay sa isang makasalanan. Yun ang katibayan. Tingnan niyo yung katabi. Siya yung katibayan na binigyan ng Panginoon ng buhay ang sino man sa atin. Kita niyo ba yon? Tingnan niyo ang inyong katabi. Siya mayroong new life. Di ba? May bagong buhay. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Behold, the new has come. Mayroon ng new life ang isang taong na kay Kristo Jesus. Kaya nga mayroon siyang kapangyarihan para bigyan tayo ng bagong buhay. Kaya yung buhay natin sa mundong ito, kahit tayo po ay ganun pa rin natin physical, pero yung ating spiritual na buhay, tayo po ay mayroong bagong buhay. Sabihin po natin sa ating katabi, may bagong buhay ka na. Yan. So therefore, dahil may bagong buhay ka na, magbagong buhay ka na rin. Di ba? May bagong buhay ka tapos hindi ka nagbabago. Ay, ano ba yan? Diba? Kinakailangan magbagong buhay ka na rin. Okay? So, he has a power over spiritual death. Ano pa sabi? Jesus has power over eternal death. Okay? Anong kaibahan ng spiritual death sa eternal death? Yung may kaibahan po yun. Ano po? Ang eternal death, ito po yung punishment. Ano po? Yung spiritual death, pagkahiwalay sa Diyos. Pero yung eternal death, ito yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Magkaiba ho yun kasi nga, yung spiritual death, may possibility na pwede pa yung ma-restore. May balik. Kaya nga ho, ang ating Panginoon Kristo, siya ho ang daan para muling ma-restore yung spiritual death natin. Ano po? Para magkaroon ng spiritual life. Pero yung eternal death, wala na hong restoration yon. Di ba? Wala niya hong restoration yon. Na kapag natuldukan na after the judgment, natuldukan na talaga, ang tao ay magkakaroon ng eternal death. Okay? Eternal separation from God. Pero ito, may kakayanan ng Diyos. Ano po? Ang Panginoon Jesus na magbigay ng everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish in hell, but have everlasting life. Di ba? May kakayanan siya, may kapangyarihan siya para magbigay ng buhay na walang hanggan. Romans chapter 6 verse 23, ano sabi doon? For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Through Christ Jesus. Ano pa? Buhay na walang hanggan. Si Jesus lang ang pwede magbigay noon. Walang iba. Kaya ka bang bigyan ng buhay na walang hanggan ng katabi mo? Siyempre hindi, di ba? Only Jesus can gives us eternal life. Ano po? Kaya siya lamang ang may kapangyarihan para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Okay? So, ito pinapakita ho dito, kung sinabi niya, I am the resurrection, ibig sabihin, mayroon siyang kapangyarihan over physical death, over spiritual death, and over eternal death. Kaya pag pinag-usapan yung death, sabi nga, when Jesus called Lazarus out of the grave, sabi ito, it showed that no circumstance is too dead for God. Sa Diyos, walang patay-patay. Pag pinag-usapan yung patay, wala ho sa Diyos yan. Ano po? Lahat na iniisip nating patay, kaya niyang bigyan ng buhay. Sabi nga, kahit yung bato na walang buhay,
ay kaya niyang bigyan ng buhay yan. Nakakita na ba kayo ng batong patay? Nakakita na rin kayo ng batong buhay? Hindi totoo, may batong buhay, may batong patay. Yung batong patay, pag nilagay mo sa tubig, lumulutang siya. Oo, lumulutang. Nakita kayo, ano? Oo. Pero yung batong buhay, lumulubog siya. Yun. Okay. So, sa Diyos, wala daw pong patay. Kapag usapan, ano po, wala hong patay. So, in application, sabi nga, ikaw, dahil wala hong imposible sa Diyos, ano po, meron ka bang pangarap na patay na? Sino sa inyo minsan ay nangarap? Nangarap na yumaman? Oh. Hanggang ngayon ba ay nangangarap pa rin kayo? Oh. Kapag wala na kayong pangarap na yumaman, kayang i-restore ng Panginoon yung pangarap nyo. Ano po? Pag namatay na yung mga pangarap ho natin, ay kayang buhayin ng ating Panginoon. Iyan. Kasi wala hong imposible sa ating Panginoon. Ikaw ba ay patay na sa pananampalataya? Wala ho sa Diyos yan. He can revive your faith. Diba? Minsan, kumusta pananampalataya nyo? Kumusta na pananampalataya ninyo? Buhay na buhay ba? Yung iba kasi naghihingalo eh. Yung iba patay na talaga. Mayroong ganoon, di ba? Oo. Akala natin minsan ay nakatayo pa tayo. Kaya sabi lang ng Biblia, mag-ingat kayo, baka nakala niyo nakatayo pa kayo, yung pala nakahiga na. Di ba? Kaya nga ho yung ating pananampalataya, dapat tiyakin ho natin na talagang lagi hong buhay. Huwag naghihingalo. Pagkos ay buhay dapat. Ano po? Lalong huwag dapat maging patay. Pero kung namatay na halimbawa, yung pananampalataya mo, kumbaga sa gusto mo nang umayaw, gusto mo nang tumalikon, gusto mo nang sumuko sa buhay, sabi nga sa Panginoon, kapag ikaw lumapit sa Kanya, sabi nga, He can revive your faith. Ano pa? Meron ka bang pusong patay na? Ibig sabihin, hindi na tumitibok. Sabi mo sa inyong sarili na, mula ngayon, ayaw ko na umibig. Puso mong manhid na raw, sabi ni Jose. Meron bang ganon? Hindi. Kayang i-revive ng Lord yan. Ano po? Kayang i-renew ng Panginoon. Sabi ng Diyos, I will give you a new heart, a new spirit, a new heart, and I will remove the heart of stone, no? Yung pusong bato. Alisin ko yun at papalitan ko ng heart of flesh. Ano po? Sabi ni Pastor Remico, yung pusong malambot na handang tumanggap ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga ho, tandaan po natin mabuti, wala hong imposible sa Diyos. Kahit gaano daw katigas ng isang bato o kaya isang puso, kahit pa ito'y pusong bato, kayang palambutin ng ating pong Panginoon. Sabi nga, nothing is beyond the resurrection power of Jesus. Kaya siya'y muling nabuhay, pinakita niya yung resurrection power para ho sabihin sa atin, kaya niyang gawin lahat na imposible sa ating pong buhay. Okay? Meron nga pong isang ina ang nawalan ng kanyang anak, namatay. Sa ospital, habang hawak niya ang malamig na kamay ng kanyang anak, ang tanging nasambit niya ay, kung pwede lang kitang ibalik. Sabi niya, kung pwede lang kitang ibalik. Iyak siya ng iyak eh. Pero sabi niya, wala siyang magawa. Bakit? Kasi nga, tao lang siya. Nanay lang siya. Wala na ho siyang magawa. Okay? Pero sa kwento ni Lazarus, sa ating pong teksto, may isang dumating sa libingan at sumigaw, Lazarus, come forth. Lazarus, lumabas ka dyan. Di ba? Kaya, ang patay, sabi to, na si Lazaro ay nabuhay. Bakit? Sa Diyos ay walang imposible. Kay Jesus, walang imposible. Ang imposible sa tao ay posible kay Jesus. Kaya mga kapatid, yung sinabi na Jesus, I am the resurrection, kaya niyang bumuhay ng kahit anumang patay. Okay? Ano bang namamatay na sa iyo? Yan. Kahit anong klaseng patay na kuko, kayang buhayin pa ng Panginoon yan. Di ba? So, wala hong patay-patay sa Diyos. Kaya niya. Basta lumapit ka lang sa Kanya. Kung halimbawa, hindi man ngayon niya binuhay ang gusto mong mabuhay, dating panahon, bubuhayin din po ng Panginoon yan. Di ba?
Kaya kaya niyang gawin ang lahat. So habang tayo po narito sa mundong ito, sumampalataya, magtiwala lang talaga tayo sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Okay? So sa pangatlo tayo, the promise of the resurrection. Anong pangako? Life. Okay? So kaya sabi dito, he that believeth in me. Ano pa? Mayroong kondisyon na kanya hong ay binibigay. Sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believes in me, siya na sumasampalataya sa akin, ay muling mabubuhay. So mayroon pong kondisyon para mabigyan ho ng pangako. Okay? Sabi niya, the resurrection is not automatic. Ano po? Hindi po automatic. Hindi porke kilala mo ang Diyos ay muli ka nang mabubuhay. No, it is personal. Okay? It is personal. Ang resurrection, personal po yan. Kasi nga hindi ito pwedeng mangyari sa lahat ng tao. Hindi po automatic yan. Halimbawa, hindi porke taga-Pilipinas ka ay dahil Pilipino ka at ang Pilipinas ay tinaguri ang the Christian nation ay kasama ka na doon sa mare-resurrect dahil Christian. Dahil yung nanay mo, tatay mo, Kristiyano, ay kasama ka na rin na mare-resurrect na pagdating ng panahon. No, hindi po. Hindi po siya automatic. It is personal. Kaya ang sinasabi po natin lagi, bawat isa ay dapat personal na magkaroon ng kaugnayan kay Kristo Jesus. Kaya hindi po porke ikaw ay laki sa Sunday School, ay sigurado ka na sa langit mo pupunta. Sigurado ka na ay ligtas. Sigurado ka na ay muling mabubuhay kung sakaling mamatay. No, hindi po. Kinakailangan dumating sa point ng ating buhay na magkaroon talaga ng pagpapasya na makilala ng personal ang ating pong Panginoong Jesus. Kahit pa pastor tatay mo. Diba? Kaya nga ho yung aking mga anak, kahit ako'y pastor, ay alam nila na mayroon silang turning point sa kanila pong buhay. Kaya tinatanong namin sila, kailan nyo tinanggap ang Panginoon? Yan. Actually, yung mga batang yon, yung aking mga anak, ay hindi nila sinasabi na kami ang dahilan para sila ay maligtas. Hindi. Ang sinasabi nila, nung sila ay nasa school, yung elementary, doon nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Diba? Kahit ako'y pastor, hindi ho sila galing sa akin. Hindi ako ang nagpatanggap po sa kanila para makilala nila ang Panginoon. Kundi yung teacher nila. Buti na lang sa Christian school namin sila pinaaral nung elementary. Bakit? At least dun sa Christian school, yung mga teacher, mga Christian din, so nililid yung mga bata para talagang kumilala sa Panginoon. Kaya kawawa yung mga bata pag hindi nila alam ang kanilang foundation sa buhay. Ano po? Hindi nila alam kung, lalo kung yung teacher nila ay makamundo rin, ang alam lang ay hawak ko ang beat, mga ganun. Tapos titiktok-tiktok. Diba? So, tuturuan pa yung mga batang sumayaw. Hindi man lang dinadala yun. hindi tinuturuan yung bata na lumapit sa Panginoon. Di ba? Ikawawa ho yung bata. Kaya, kung kayo man, ito, bibigyan ko lang kayo ng tip. Ano po? Kung kayo man ay may anak, halimbawa, ano po? Dapat paaralin nyo sa Christian school. At least doon sa elementary. Hindi bali pagdating ng high school, mayroon na silang kaunawaan, mayroon na silang pagpapasya, at mayroon na silang foundation kasi nga doon sila, nakaunawa sila ng salita ng Diyos. Di ba? Okay lang yun. Hanggang college, okay lang yun. Pakawalan nun sila. Pero yung elementary, dapat nasa Christian school sila para nagkakaroon sila ng foundation ng kanilang buhay tungkol sa pagkakilala sa Panginoon. Okay? Kaya hindi automatic Hindi automatic, kundi personal. Lahat magpapasya dapat na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pag nag-rapture, hindi tayo pwedeng sumawak sa laylayan ng saya ng ating nanay. Di ba? Nanay, sama ako. Hindi po pwedeng ganon. Kinakailangan, ikaw mismo, personal, ay magkaroon ng personal na kaugnayan sa Panginoon. So yung mga mahal natin sa buhay, yung ating, halimbawa, yung asawa ninyo, yung inyo pong mga anak, na hindi pa sumasama sa inyo, hindi pa naglilingkod sa Panginoon, yan, magkaroon tayo ng burden para sa kanila. Sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na sila po ay, dahil Christian tayo, Christian na rin sila. Ligtas tayo, ligtas na rin sila. Hindi po ganon. Diba? Personal. Mayroong kanya-kanya tayong kaugnayan sa Panginoon. Okay? Para kanino? Yung pangako ng resurrection,
It is for those who believe. Okay? Para sa kanila lamang na mga sumasampalataya. So, hindi rin kasi lahat ng sumasampalataya, ha? Hindi lahat ng sumasampalataya ay totoo. Kasi si Satanas ay sumasampalataya din. Ano po, nangangatog pa nga eh. Diba? Mayroon lamang hong importanteng maunawaan natin na klase ng pananampalataya na nakapagliligtas. Yung pananampalataya na binabanggit ng banal na kasulatan. Okay? Kanino pa? The resurrection, the promise of resurrection, it is for those who trust. Hindi lamang sa kanila na sumasampalataya, kundi sa kanila din na mga nagtitiwala. Nagtitiwala sa Panginoon. Iba pa ho yung sumampalataya ka, iba pa rin po yung nagtiwala ka sa Diyos. Di ba? Pwede madali lang ang pagsampalataya, madali lang, pwede sa nguso lang eh. Pero dapat nanggagaling sa puso. Pero yung nagtiwala ka, ito na ho yung pag-alay mo ng iyong buhay sa Panginoon. Na handa kang mamatay para ho sa Kanya. Di ba? Yung pag sinabi ng Panginoon, tumulay ka, hindi ka matatakot dahil sinabi ng Panginoon. Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, lumakad ka sa ibabaw ng tubig, hindi ka matatakot dahil sinabi ng Panginoon. Nagtitiwala ka sa Kanya. Di ba? So, wala hong takot. Handa kang mamatay para sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang ibig na sumunod sa akin ay dapat ano? He must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Wala hong pag-aalinlangan, wala hong takot. Kasi siya ay lubos at buong puso na nagtitiwala. So ang resurrection is for those who trust Him. At pangatlo, the promise of resurrection is for those who receive Him. Okay? Kaya hindi po sapat yung kilala mo lang si Jesus. Diba? Lahat naman ng tao sa Pilipinas, maliban lang doon sa mga batang bagong silang o bagong panganak na wala pang nagkukwento tungkol kay Jesus, ay pag lumalaki na yung bata, nakakaunawa na, nakakwentuhan na tungkol kay Jesus, yan, halos marami pong mga tao, maging mga bata, lalo na patanda na, ay kilala na si Jesus. Pero hindi pa rin sapat na kilala lang si Jesus. Kailangan tanggapin si Jesus sa kanya pong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam niyo po, sa mundong ito, hindi tayo mauubusan ng mga taong babahagi na natin ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, araw-araw, ilan ang pinapanganak? 3 ang pinapanganak bawat minuto. Bawat minuto. Segundo ba? Gusto ko minuto eh. So, every 1 minute ay 3 halimbawa. 3 yung ipinapanganak. And every 1 minute, isa lang ho namamatay. Okay? Isang namamatay, 3 ang ipinapanganak. Kaya parami ang tao sa mundong ito. Well, ang gusto natin sabihin ay siyempre yung mga bagong ipinapanganak, hindi pa nila kilala si Kristo. Kaya hindi natatapos yung pangangaral eh. Pagpapahagi, pagpapakilala tungkol kay Kristo Jesus. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay, yung kapitbahay ko nasira ko na lahat yan. Alam na nila yung tungkol sa salita ng Diyos. Mayroon pa dyan na hindi nakakilala, hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, ibang sabi ng Bible, hanggat hindi na ibahagi si Kristo Jesus sa lahat ng tao, hindi pa siya darating. O, di ba? Kapag narinig na ng lahat ang ebanghelyo, sabi the end will come. Okay? So, hindi po automatic ang resurrection, kundi ito para lamang sa kanila na sumampalataya, nagtiwala at mga tumanggap kay Kristo Jesus. So, yung sampalataya natin sa Panginoon, it connects us to His life. Ano po? Ito yung nakapag-ugnay sa atin, yung ating pananampalataya. Kaya hindi sapat yung pagkilala lang, kundi yung pananampalataya talaga, pagtitiwala sa Kanya, ito yung nag-connect sa atin sa buhay po ng ating pong Panginoon. Okay? Katulad halimbawa ng plug. Okay, halimbawa ito, electric pan na ito. Yung linya, yung kuryente, halimbawa yung kuryente, mayroong kuryente diyan na mayroong pong power. Mayroong electricity, yung kuryente. Pero yung halimbawa itong electric pan, hindi siya nakasaksako doon sa power niya. Ando doon yung wire niya, may wire din siya tulad nung ilan, di ba? Pero hindi siya gumagana. Bakit hindi siya naka-plug in?
Di ba? So, ganun din sa atin. Maaring ikaw ay katulad lang din ng mga tao na pare-pareha lang tayo. Ano po? Ikaw ay Kristiyano, katulad lang tayo ng mga unbeliever. Ang kaibahan lang ho natin, tayo ay naka-plug in kay Kristo Jesus. Nakakonekta kay Jesus. Sila ay hindi. Yun ang kaibahan. Di ba? Pero pag tinignan natin sa panlabas, pareha lang tayo. Di ba? Itim ang buhok natin, katulad nila. Yung iba may uban na, katulad nila. Yung iba kalbo na. Iba pareha lang. May dalawang kamay, may dalawang paa, pareha katulad nila. Ang kaibahan, ikaw ay nakakonekta kay Jesus, sila ay hindi. Di ba? Kaya nga ho, ang ating pananampalataya sa Panginoon, ito yung naging daan para tayo po ay magkaroon ng connection sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So in application, sabi nga, it's not about how good you are. What matters is whether you truly believe in Him. So hindi ho nakasalalay doon sa ating kabaitan. Hindi nakasalalay sa ating kabutihan. Hindi nakasalalay sa ating pagiging relihiyoso ang ating kaugnayan ho sa Diyos. Di ba? Tandaan natin ha, ito ang kaibahan natin sa mundo. Kasi sa mundo, o ating pong titinana ang pamantayan ng mundo, ay sa Diyos yan kasi mabait. Ay siguro sa Diyos yan kasi relihiyoso nagsisimba. Ay sa Diyos yan kasi mabuting tao, mapagbigay. Wala, hindi po nakasalalay doon. Saan nakasalalay? Sabi ito, what matters is whether you truly believe in Him. Diba? Ang talagang pinag-uusapan natin dito ay, ikaw ba ay totoong naniwala, sumampalataya, nagtiwala, tinanggap mo ba ang ating Panginoong Hesukristo? Diba? Kasi doon nagkakaiba. Mabait sila. Mabait din naman tayo, di ba? Yeah? Gumagawa sila ng mabuti. Gumagawa din naman tayo ng mabuti. Di ba? Minsan, mas magaling pa nga sila gumawa ng mabuti kaysa sa atin. Pero ang kaibahan lang, wala ho silang kaugnayan kay Kristo kasi hindi sila naka-plug in. Ano po? Hindi sila nakakonekta. Hindi katulad sa atin. Okay? So, para sa kanila po yung pangako, yung promise. Para sa atin yung pangako, ano po? Na buhay na walang hanggan. Okay? The promise of life is for those who believe. Okay? Meron pong isang kwento ulit. Ano po? Sabi ito, isang lalaki ang nahulog sa dagat habang lumulubog ang barko. May rescuer na naghagis ng lifeline at sumigaw. Yun, naghagis ng lubid. Ano po? Sabi niya, hawakan mo ito. Pero sa halip na kumapit, natakot siya at nag-alinlangan hanggang sa siya ay tuluyang nalunod. Hindi dahil walang paraan para maligtas, kundi dahil hindi siya kumapit. Ganyan ho ang nangyayari sa ating pong mga tao. Ano po? When it comes to salvation. Sabi nga, ganito rin ang kaligtasan. Inabot na ni Jesus ang buhay. Kailangan mo na lamang itong tanggapin. Di ba? Kailangan na lang tanggapin. So in application, hindi sapat ang narinig mo lang. Kailangan mong sumampalataya at tumanggap. Di ba? So, mayroong provision ng Panginoon. Mayroon siyang paraan para tayo po ay maligtas. So, hanggat ang tao ay hindi sumampalataya at tumanggap kay Kristo Jesus, hindi talaga siya maliligtas. Although yung kaligtasan ay nandoon na. Di ba? Kaya kailangan tanggapin ang kaligtasan na nakay Kristo Jesus. So, mga kapatid, napaka-importante niyan para tayo po talaga ay magkaroon ng kaligtasan. Okay? Panghuli na lang, the product of resurrection. Yung bunga, basta product. Ayan. Sabi doon, yet shall he live. Ano po? I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live even though he dies. Ano po? Kahit pa siya mamatay, siya ay muling mabubuhay. So yung product ng resurrection na ito ay dahil kay Kristo Jesus na siyang muling nabuhay, ano po, ay meron pong muling pagkabuhay din sa mga patay. Okay? Siya ay mabubuhay, sabi ni Jesus. Kaya sabi nito, because Jesus lives, we have now new life. Sabihin po natin sa ating katabi, mayroon ka ng bagong buhay. Yan, dahil may bagong buhay ka na, mamuhay ka na ng katulad ng isang may bagong buhay. Di ba? Minsan kasi
namumuhay pa rin tayo doon sa lumang pamumuhay. Hindi po dapat ganon. Ano po? Because Jesus lives, sabi nito, we have eternal life ahead. Okay? Eternal life ahead. Pag sinabing eternal life, kailan nagsimula? Although binanggit dito yung ahead, kasi gusto po natin sabihin na ang buhay na walang hanggan, actually hindi po ito nagsisimula pagkatapos po nating mamatay. Pero doon na ho natin lubusang mararanasan yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nagsimula nung tinanggap natin si Kristo Jesus. Mayroon na tayong buhay na walang hanggan. At ipagpapatuloy na lang pag tayo po ay namatay physically. Okay? And another one, sabi we have victory over fear and death. Because Jesus lives, okay, we have victory over fear and death. Kaya huwag daw tayong matakot at lalong huwag tayong matakot na mamatay. Okay? Bakit? Kasi nga, mayroon tayong tagumpay. Diba? Kaya sabi ni Jesus, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15, ang pinasuko na ng Panginoon ang kanyang mga kaaway at ang huling kaaway na kanyang pinasuko ay wala iba kundi yung kamatayan. Kaya nga ho, ang kamatayan ay hindi po yon katapusan. Kaya sabi ito, death is no longer a full stop. It is a comma for the believer. Diba? Alam mo yung comma, quit? Ganyan. Diba kapag tayo nagbabasa ng sentence, o rest, ano pa? Pag nagbabasa tayo ng sentence, pag may tuldok, ano ginagawa natin? Hinto talaga, as in hinto. Hindi ka na magpapatuloy. Diba? Pero kapag kama lang, yan. Ibig sabihin noon, ang sentence ay itutuloy mo pa rin. Magkakaroon ka lang ng pause o rest. Ano po? So, ganyan din po ang ating pong kamatayan. Ano po? Ang kamatayan, hindi po ito katapusan. Ito ay pagpapahinga lang at itutuloy na ang buhay na walang hanggan. So, since may buhay na walang hanggan tayo ngayon, itutuloy natin ito, pagpapahinga ng konti, pag namatay, tuloy-tuloy na yon hanggang sa kabilang buhay. Okay? Kaya parang kama lang ho siya. Huwag kayong matakot na matay. Kasi pag namatay kayo, parang nakahiga kayo sa kama. We don't just exist. Sabi ito, we don't just exist. Ano po? Hindi lamang tayo basta nabubuhay. We live with a purpose. We live with hope. And we live with an assurance. Okay? Tayo nabubuhay na mayroon pong layunin. Sabihin po natin sa ating katabi, ikaw ay may layunin kung bakit ka buhay ngayon. Di ba? Kung bakit tayo buhay ngayon, may layunin pa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Kapag namatay ka, tapos na ang layunin ng Diyos sa iyo. Di ba? Kaya, huwag kayong matakot sumakay ng eroplano. Kasi ang Diyos ay may layunin sa mga tao na sumasakay sa eroplano. Kapag tapos na ang kanyang layunin at nasa eroplano siya, kawawa yung damay. Kawawa yung mga nadamay. Ano po? We live with hope. May pag-asa ho tayo sapagkat alam po natin, pagkatapos natin sa mundong ito, langit ho tayo mapupunta. At higit sa lahat, we live with an assurance. Ano po? May katiyakan. Kaya mayroon tayong tinatawag na assurance of salvation. Kapag nawala man tayo sa mundong ito, tiyak tayo na sa langit mapupunta. Are you sure that you're going to heaven? Di ba? Mayroon tayong assurance of salvation. Because God say so. Di ba? Sinabi ng Diyos eh. Sinabi ng kanyang mga salita. Di ba? Kaya yun ang pinanghahawakan natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Yan. Kaya sabi ito, because Jesus lives, we truly live. Dahil nabuhay daw po ang Panginoon Jesus, kaya tayo ngayon ay totoong nabubuhay. So yung wala kay Kristo Jesus ay kunwari lang nabubuhay. Kunwari lang. Makikita kaya paglabas nyo mamaya, makikita nyo mga kunwaring nabubuhay dyan, ha? Uy, kunwari to. Nakita nyo. Naglalakad, kunwaring buhay. Yan. So siguro, pwede nyo pang umprontahin. Sabi, huy, ano ka ba? Totoo ka bang nabubuhay o kunwari lang? Okay. Mayroon pa isang kwento. Sabi ito, may isang dating bilanggo na nakalaya matapos ang maraming taon. Paglabas niya, hindi siya makapaniwala. Wow, malaya na ako. Malaya na siya. Pero, sabi ito, imbes na umalis, bumalik siya sa loob ng selda at umupo sa sulok. Bakit?
Yan. Tinanong siya ng kanyang mga kasama, bakit ka bumalik? Malaya ka na. Sumagot siya, ito na ang nakasanayan ko. Hindi niya ginustong lumaya. Mas sanay siya na nasa loob ng selda kaysa sa labas. Ikaw ba'y ganyan? Minsan, di ba, pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Di ba? Dahil nabuhay siya, pinalaya tayo. Sabi ito, maraming Kristiyano ang ganito, pinalaya na ni Jesus, pero nabubuhay pa rin sa dating buhay. Di ba? Kumusta buhay nyo ngayon? Ikaw ba ay nabubuhay pa rin sa dati? Or ikaw ay nabubuhay na mayroon pong kalayaan? Kaya in application, sabi nga, hindi ka lang iniligtas para mabuhay, iniligtas ka para mamuhay ng may layunin at kalayaan. Di ba? Hindi lang tayo niligtas ng Diyos para mabuhay. Di ba? Iniligtas tayo ng Diyos para mamuhay na mayroong, ano sabi? Layunin at mayroong kalayaan. Kaya mamuhay tayo na may kalayaan. At mamuhay tayo ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo with a purpose. Di ba? Yun ang importante ho sa ating pong buhay. Okay. Hindi ko nababanggitin. Wala na pala si Ken. Sa ating pagtatapos, sabi nga, Jesus ended with a question. Di ba? Nung sinabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall never die. Shall live. Ano po? Ano, memorize eh. And sabi nga, even though he dies, he will live. Ano po? Kahit mamatay pa siya, siya ay muling mabubuhay. Tapos sa bandang huli, tanong ng Panginoon Jesus, do you believe this? Yan. Ito po yung kanyang huling tanong sa kay Marta. Actually, si Marta at si Maria ay pareho sila ng katanungan doon sa Panginoon Jesus. Ano po? Mayroon siya lang, may instances doon, hindi sila sabay na nagtanong sa Panginoon Jesus nung na-meet niya nilang Panginoon Jesus. Pero pareha sila ng sinabi, Panginoon, sana kung nandito ka lang, sabi na gano'n. Kung nandito, hindi sana mamamatay yung kapatid ko. Di ba? Kaya binanggit itong salitang ito. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ako ang buhay at ang muling pagkabuhay? Di ba? Una nagtanong noon si Maria. Tapos si Marta pala, tapos si Maria kasi nasa loob po ng bahay. Nung lumabas, ganun din ang tanong niya. Pareha ng katanong po ni Maria. Pero nung sinabi ng Panginoon Jesus, dapat, naniniwala ka ba rito na ako ang buhay at ang muling pagkabuhay? Okay. So, ganun din po sa atin. The same question is still for us today. Ano po? Tinatanong din po tayo ng Panginoon, do you believe this? Naniniwala ka ba na ako ang resurrection? Yan. Siguro, tatanong din ng Panginoon sa inyo, do you believe that Jesus is the resurrection? Yan. Do you believe that He is your life? Naniniwala ka ba na siya po yung buhay mo? Di ba? Kaya mga kapatid, dapat maniwala ho tayo sapagkat yun ho ang katotohanan. Okay? Ngayong Easter Sunday na ito, sabi nga, don't just celebrate the resurrection. Di ba meron tayong kanta, celebrate, Jesus celebrate. Kinanta natin kanina. Because He is risen. Hindi lang dapat celebration. Sabi nga rito, we need to experience the resurrection. Paano natin maranasan? Yung mga patay na sa ating pong buhay ay dapat mabuhay po yan. Dahil kay Kristo Jesus. Patay na pananampalataya, naghihingalong pananampalataya, o anumang mga klaseng patay dyan, dapat mabuhay. Maranasan natin ang resurrection, power of resurrection of Christ. Ano po? Okay? Then sabi ito, because Jesus said, I am the resurrection and the life, you can now be saved. Pwede na tayong maligtas. You can now be changed. Pwede na tayong mabago and we can now truly live. Pwede na tayong mabuhay na mayroon pong katotohanan. Okay? So, lastly, sabi na, come to Him today and receive life. Why? Because Jesus said, I am the resurrection and the life. Palakpan natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay magsitayo.